Okay, ating re-resolbahan yung problema nitong Suzuki SkyDrive 125 na carb type. Ang nangyari sa kanya, nagpapaputok siya ng mga bumbilya, pumupundi siya ng mga headlight, at ang masama pa niyan, kaya niyang palubuhin yung kanyang battery. Yan ang problema nito. Tapos tumirik na, hindi na siya umaandar at na-stuck na rin. So kanina, napandar naman natin yan. Tapos meron na din ditong bagong battery yung may-ari. Kaya nga lang, lobat. Kaya ang solusyon natin dyan ay ating ipo-full wave. Ipo-full wave muna natin yung kanyang charging system o yung regulator. Isa nga pala ang Suzuki SkyDrive sa pinakamahirap na motor na full wave kasi yung kanyang magneto ay yung kanyang stator ay nasa loob ng kanyang crankcase. Yan, ipinasok ko muna dito sa loob para dito natin mabaklas. Babaklasin ko yung kanyang mga cover sa gilid, sa harap. Kasi nandito sa kanyang harap yung kanyang stock na regulator. Yan, baklasin ko muna. Unahin ko muna ikabit yung kanyang regulator bago natin i-convert yung kanyang stator. Yon, baklasin muna natin tong pinakang cover ng kanyang busina at saka yung regulator. Hindi na pala to yung stock na regulator niya, bale napalitan na rin siguro to ng may-ari kasi iba na yung brand. Yan, kalasin ko muna. Oo, iba na to, replacement siya. Ayan o, SAX ang brand. Yung socket niya, hindi na rin natin siya tatanggalin. May gagawin lang ako kung paano ko papagdudugtong yung ating regulator na lihuwa dito sa siya. Ito pala yung punot dulo ng kanyang overcharging. Kasi nung tinester ko to kahapon pa kasi tong motor na to, hindi ko nga lang natapos kasi may mga ginagawa rin ako kaya pinahuli ko to. Ang reading volt niya, maabot siya ng 18 hanggang 19. Tapos pag nag-high rev ka, umabot siya ng 22. Sobrang lakas. Naka-fast charging pala to. Ayan o. Fast charging nga, pinuputol yung yellow wire at tinidisconnect na doon sa regulator. So, hindi yan safe. Kaya, ang ating gagawin, papalitan natin itong Liho brand na pang full wave natin, yung malapad na regulator. Meron siyang 5 wire na kulay yellow, kulay black, kulay green, white at saka yung red. Yan. Ating isa-isahin isalpak dito yan. Bali may mga ginagawa akong paraan para hindi ko natanggalin yung sakit na yan. Bali itong kulay green ng ating regulator, siya yung ground. Tapos itong yellow, isa sa charger yan. Yung kulay red sa battery na positive. Tapos itong yellow sa din to, sa itong dalawang to, yung yellow at white sa charger yan. Tapos yung black sa accessories wire. Okay, kabit muna natin itong kulay green. Siya muna yung ating isasalpak. Dito naman sa stock socket ng Suzuki SkyDrive, stock socket ng kanyang lumang regulator, meron siya ditong black na may lining na white, black stripe white. Yan, dyan natin lalagay yung kulay green ng ating lihuwa regulator. Yan, bali ganito yung ginagawa ko. Yan, para meron din siyang lock na hindi siya basta-basta mabubunot dyan. Yan, isasalpak lang natin yan para yan o, hindi na tayo magdudugtong. Ayan, yun, nag-lock na yan. Kahit batakin mo yan, mahirapan ka rin tanggalin kung hindi mo pupersahin. Then sayang nga lang yung yellow, tinanggal nila, no? So natin tong red ng regulator natin, ilalagay naman natin siya sa stock wire o stock socket na kulay red. Siya naman yung sa battery, yung positive ng battery. Yan, dyan lang natin din sa ilalagay. Then yung
pag nailagay natin to, ang susunod natin dyan yung white, dito natin siya ilalagay sa stock socket na white na may stripe na red. Yung white, ayan, ganyan. Yan. Okay. Tapos yung yellow naman, ang ating stock na regulator, ay dudugtong natin siya, medyo maiksi ito. Magdudugtong ako dito ng konting wire para umabot dito. Yan. Tapos itong black naman, kailangan kasi papasukan to ng positive. Ilalagay natin siya sa accessories ng motor. Ang accessories ng motor na Suzuki SkyDrive ay yung kulay orange. Yan. Ito yung sa galing ng ignition switch. Pero hindi tayo dyan maglalagay. Dito tayo maglalagay sa orange ng flasher relay. Yan, yan, yan. Itatap lang naman natin siya dyan sa wire na yan. Yung kulay black ng ating regulator, dyan natin i-connect. Yan, magdudugtong lang tayo ng wire. Yan, sukatin lang natin para medyo maganda ang latag mamaya kapag naisalansa na natin maayos. Okay na, nakadugtong ko na yung wire ng dilaw ng ating regulator papunta doon sa stock wire na kulay dilaw din na galing naman doon sa socket ng regulator na luma. Yan, aking babalutan lang itong kulay black ng ating regulator. Diretso naman siya doon sa orange. Yan, okay na. Ganyan lang ang pwesto ng ating regulator, no? Yan, okay din naman tong pagkakadugtong ko dito. Naka-separate yung black. Hindi ko na sinama doon sa kumpol ng ibang wire. Lang yan. Tapos, next natin, magpo-full wave naman tayo ng kanyang magneto o yung stator, yung rewind the stator. Babaklasin muna natin to. Tapos, bunutin natin sa gitna yung kanyang stator. Nasa gitna kasi sa loob. Kaya, kailangan natin tiyagain sa pagbabaklas. Yan. Atin namang may isa-isa to. Para madukot natin ng maayos. Yan kita nyo. Pan pa lang yung ating tinanggal pero matrabaho na. Okay, kalasin muna natin itong pinakang stopper ng kanyang pan. Ito, meron siyang kunya doon sa may parang kunya din na hindi ka magkakamali na paglalagay nito kasi hindi siya papasok pag hindi siya nakapwesto doon. Ayan may malapad siya na kuntil na pumapasok dyan. Para siyang flower, ayan may puno. Yan, hindi naman niya papasok dyan kung hindi siya nakatugma. Tapos, baklasin natin to. May bushing siya dito, tsaka washer. Kalasin muna natin yung mga tornilyo para makita natin yung stator sa loob. Yan, ito yung kanyang bushing, tsaka yung washer. Tago muna natin. Yan, pwede na natin siyang bunutin para makuha natin yung magnet stator sa loob. Yan, nakakuha ko na. Okay, nalaglag pa yung spring ng kanyang oil seal. Mamaya kakabit natin to. Tabi muna natin. So dito sa pagpupulog nito, madali lang. Mas mahirap pa yung magkalas kaysa sa magpulog nito. Bali yung terminal nito, tatlo din, katulad lang din siya ng ibang mga stator. Magkakaiba nga lang yung pagtatama ng mga rewind niya. Pero sa function, yun pa rin. Yan. Atin muna siyang babaklasin isa-isa para maidugtong natin.
Bale, ito lang yung gagalawin natin yung sa gitna. Ito, hindi na natin aalisin sa white wire. Yung yellow wire, babaklasin natin siya dyan. Tsaka yung dito sa may ground, babaklasin din natin siya dyan. Okay. Pag naputol natin yan, ay ito, idudugtong naman natin dito sa terminal ng yellow. Yan, dito. Ito, idudugtong dito. Siguro magdudugtong tayo ng maiksing wire kasi hindi yan naaabot. Yan. Inalas ko muna. Yung dito kanina, yung dulo ng end coil na naka-ground. Ito, end coil yan. Tinanggalan ko siya ng coated brown, yung kanyang pinakang varnish. Iniskis ko para madali siyang kapitan ng panghinang. Then maglalagay tayo ng mixing wire dyan. Tapos i-connect natin siya dito sa terminal sa gitna. Yan, kukuha muna tayo ng wire, no? Yung terminal dito sa gitna, dyan natin siya i-connect. Tapos yung dalawang nasa gitna na yan, na nakakatap na coil, babaklasin natin din siya dyan. Tapos, pero hindi natin pwedeng paghiwalay yung dalawa, no? Babaklasin lang natin siya dyan. Yan, cutter lang aking ginagamit dyan. Tapos, konting follow lang para maghiwalay. Ito nga palang magkadikit na coil na itong aking tinatanggal. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Kailangan hihinangan mo rin siya pagka yan katulad niya, no? Manipis na yung connection nila. Dodoblehin natin mamaya. Tapos itong galing ko sa ground kanina, dito natin siya dudugtong. Yan. Okay, hinangan ko muna tapos pakita ko sa inyo kung paano ko siya naigamit ng maayos. Kahit wag mo na siyang lagyan ng shinkable tube kasi matatanggal din naman yung pagka nalagyan ng langis. Ingatan nyo lang na madikit sa wire yung mga pinagdugtong nyo. Magdikit sa mga bakal tulad na sa magneto. Ito, yan o, ganyan. Yan. Yung galing nandito, nilagyan ko na siya ng wire. Tapos hinapit ko, hapit po yan. Para hindi siya gumalaw dyan. Tapos yung dalawang to, yan. Dodoblehin pa natin hinang niya para hindi naman sila maghiwalay. Kailangan matibay din yung kapit nila sa isa't isa. Tapos dito, ayan o, mapapansin nyo, yung magkadugtong na yan, medyo mababa siya doon sa tatlong terminal. Dito, ayan, mas mababa siya. Kaya hindi siya aabot doon sa magneto. Kasi kapag tinamaan ng magneto yan, magkakaroon ng ground yan, magiging grounded yung buong coil. Kailangan naka-save. Kahit hindi mo siya lagyan ng balot, okay lang yan. Pero kung gusto mo lagyan ng balot yan, shinkable tube, nasa yun na yun. Pwede rin naman yun, kaya nga lang hindi rin uubra. Kaya wag ko na lalagyan. Ayan. So yung isa, ayun o, binagting ko rin yung dalawang magkadikit na coil. Yan, umulan na nga po, lakas ang ulan dito, inabot na tayo. So, akin mo nang ikinabit na yung yung ating stator. Ito yung kanyang socket, ayan. Lalagay ko sa ilalim, tapos kukunin ko na siya dun sa socket niya. Then, ang next nito, hindi pa to tapos, no? Kailangan nating i-rewiring yung kanyang headlight at saka yung taillight. Pero bago yon, sasalinan ko muna siya ng pangmalakasan nating langis. Goodyear lubricants. Yan. Kailangan natin na siya ng bagong langis. Hindi ko na siya na-videohan kanina pagkakabit at biglang umulan. Lakas ang ulan dito. Bigla lang. Yan o. Pagkasali nito, mag-wiring sama tayo sa harap dun sa kanyang headlight. Then, punta tayo sa gilid. I-reconnect naman natin yung kanyang taillight. Yung sa likod. Yung double contact kasi yun. Yung brake light at saka taillight. So, yung taillight lang. Yun ang kagandahan pala dito mga kausay, hindi na tayo magagalaw ng kanyang headlight kasi naka-battery operated na. Naka-battery drive yung kanyang headlight. Pero dito sa kasi na to, sa switch ng SkyDrive, single contact lang siya, no? Hindi niya kontrolado yung taillight sa likod. Kasi karamihan sa motor, kapag in-open mo yung headlight, o-open din yung taillight sa likod. Ganun ang siste ng mga wirings ng ibang motor.
Dito naman sa SkyDrive, iba. Ang taillight, nakakonekta pa rin siya doon sa yung regulator. Kapag inopen mo yung iyong makina, doon mabubuhay ang taillight. So ang gagawin naman natin, dahil nga sa naka-full wave na yung regulator niya, ito yung taillight wire sa likod, yung kulay white na may stripe na yellow, yan yung wire niya. So humanap lang ako dito ng kulay orange, yung sa accessories yan, at itatap ko siya dyan. Para kapag inopen mo yung iyong susi, doon lang iilaw din yung iyong taillight. Katulad lang din nung dati siya na nakakonect siya doon sa kanyang stock na regulator. Na kapag in-start mo yung makina, saka siya iilaw. Ito naman, kapag binuhay mo na yung susi, iilaw siya. So okay na po. Yan, nag-series na ako ng battery para mapandar natin. Ating testingin lahat yung ating mga pinagagawa dito. Kung ano ba magiging reading. Ito yung reading niya ngayon, oh. Yan, naka half throttle yan. Medyo nakapiga ako ng throttle. Yan, oh. 14.2. So, pwede pang sumagat to kapag nasa rektahan takbo ng 15 o 14.9. Pindutin mo yung brake. Pindutin mo yung brake. Bitaw. Pindot. Okay na. Ilaw. Ha? So okay na mga kusay. Balik na natin yung kanyang cover para ma-test drive naman natin to. So salamat po sa inyong muling panonood dito sa ating munting channel. Arrive safe po sa ating lahat. God bless.